Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot at kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. So, your first card, you know you can do it. Alam mo sa sarili mo, confident ka din naman eh. 'Di ba, na magagawa mo or isang bagay or kaya mo kung ano yung iniisip mong gawin. It's just that siguro nag-aano ka, nagpo-procrastinate ka for some reason. Hindi dahil sa hindi mo kaya, pero there could be other factors, no, affecting your decision. Kaya siguro ka nagpo-procrastinate. Pero wag ka nang mag-ano, wag ka nang magpatumpik-tumpik pa. 'Di ba? Alam mo na kaya mo 'yan. So, wag mo nang hayaan na ma-derail pa, 'no, ng kung ano mang negativity yung ano mo, yung gagawin mo. Okay? So, your next message is when a feather floats down from above, an angel is showering you with love. Alright? So, kapag merong feather na nag-float, 'di ba? Ibig sabihin nito na merong mga angels dito na nag-aano, nagsha-shower sa'yo with love. Yung mga guardian angels mo, 'di ba? Nandiya-diyan para ano, yung mga guardian angels mo nandiya-diyan para, magparamdam sa'yo 'no, na mahal ka nila, naalagaan ka nila, ginagabayan, pinoprotektahan. They're keeping you safe. So, your next message is your inner strength can and will move mountains. Okay? So, paalala din ito sa iyo, Virgo, na kung ano man yung ano mo, yung kung malakas ang inyong loob, matibay ang inyong loob, 'di ba? Makakaya mong gawin ito. You will be able to ano, you will be able to solve any problems. Kaya magpakatatag ka lang, tibayan mo lang ang inyong loob. Huwag kang panghihinaan ng loob, 'di ba? Kasi kaya mo 'yan. Always remember, no, na hindi ilalagay sa path mo ang isang problema or ang isang challenging situation kung hindi mo din kaya, 'di ba? Kaya kung ano ang meron diyan, ibig sabihin that's meant for you, 'di ba? Ibig sabihin kaya mo 'yan, kaya mong i-manage 'yan, kaya mong solusyonan 'yan, kaya 'yan ang nandiya diyan sa path mo. Okay? Kaya 'wag mong pagdudahan ang inyong sarili, 'wag mong pagdudahan ang inyong, kakayanan. Alright? So, tignan natin kung ano pa ang mensahe para kay Virgo. Let's see kung ano pa ang mga messages para sa'yo ng Divine. So we have 4 of Michael. Ayan, sabi dito, insights that come from quiet meditation, the need for more sleep or time of seek relief from stress. Kasi baka, alam mo, Virgo, masipag ka kasi, you're very workaholic, ano ka, sobrang matyaga, sobrang masipag, kaya minsan kahit pagod ka na siguro, you continue to work, you continue to ano, to strive, 'di ba? Pero hindi naman puwede 'yun, eh. Always remember na lahat may hangganan. Even yung lakas natin, yung strength natin, may hangganan 'yan. Kaya 'wag mong puwersahin ang sarili mo, na even if antok na antok ka na, even if pagod na pagod ka na, tapos you keep on going and going and going. Parang energizer lang, 'di ba? Tao tayo, 'di ba? Hindi tayo battery. Ang battery nga nade-drain din, eh, tayo pa kaya, 'di ba? Kaya kapag mayro'n kang nararamdamang ganyang pagod, 'di ba, take a step back kahit saglit lang. Kasi sometimes ang kailangan lang naman natin, nourishment, sometimes ang kailangan lang natin power nap, 'di ba? Or kahit isang gabing kumpletong tulog, quality sleep, 'di ba? That would be enough para makapag-replenish tayo ng lost energy natin, 'di ba? Alam mo na 'yun kung if this message resonates with you, 'di ba? Pakiramdaman mo yung katawan mo. Kasi you will know kung ano yung kailangan mong gawin para makabawi ka ng lakas, mawala yung stress, mag-unload ka ng negativity,
kung ano yung sa tingin mo hindi nakakatulong sa'yo, let it go. I-release mo 'yan kasi magpapabigat lang 'yan sa buhay mo, 'di ba? Kung kailangan mo ngayon ng pahinga, pahinga ka, mag-relax, mag-relax. Huwag mong, pagkuriputan yung sarili mo ng mga gano'ng bagay. Kasi ang lagi mong iisipin na health is wealth, oh, health is wealth. Hindi mo din magagawa ang mga bagay na dapat mong gawin, 'di ba, pagtatrabaho, paghahanap buhay kung mahina ka, kung may sakit ka, kung meron kang mga physical discomfort na nararamdaman. You won't be able to perform the job, 'di ba, yung task mo 100%. Kasi ano ka, hindi maganda ang pakiramdam, 'di ba? Kulang ka ng lakas. Kaya mas maganda na laging ipo-prioritize natin is our well-being, 'di ba? Laging ang first priority dapat natin is yung pagse-self-care para lagi tayong on top of our health, 'di ba? Always remember that. Kaya kung kailangan mo ng pahinga, pahinga ka. Kailangan mo ng tulog, itulog mo 'yan, 'no? At mararamdaman mo din naman na kapag nakatulog ka, nakapagpahinga ka, mas magiging productive ka, mas marami kang magagawa kasi magandang pakiramdam mo, eh. So, we have peace, and release the past. Parang na-mention ko nito kanina, 'di ba? I-let go mo na anything that doesn't serve your best interest, 'di ba? Para maging mapayapa na yung inyong kalooban, para maging maluwag na, maliwalas, 'di ba, yung pag-iisip mo. Kasi minsan yung nakaraan natin, yun na din yung nakakapagpa-derail 'no, ng success natin, nakakapagpa-derail ng swerte natin, pagdating ng swerte. Kasi negativity yun, 'di ba? Negative energy. Kaya let go of the past now para na tuluyan ka ng guminhawa, tuluyan ng maging maaliwalas ang inyong pakiramdam, maging magaan yung inyong ano, pakiramdam. Tsaka stop worrying 'no, Virgo. Si Virgo kasi mahilig kayong ano, mag-overthink, mag-overanalyze, 'di ba? Kasi nga meron kayong pagka-perfectionist. So kaya as much as possible gusto ninyo na perfect ang lahat, 'di ba? Yung gusto ninyo na maging maayos ang lahat. But yeah, sometimes nag-o-overthink ka, ganyan. May tendency kang mag-overthink at mag-overanalyze. So, ito yun ang maaaring nakaka-stress din sa'yo. So, yeah, sometimes kailangan mo din na i-let go na lang yung pag-worry na yan, i-release mo na yan, i-surrender mo na yan sa universe. Kumbaga, let go and let God, 'di ba? Let go and let God help you, 'di ba? At tulungan ka niya na maayos 'no ang yung sitwasyon, ma-solve ang mga problema para na maging mapayapa at magaan na yung inyong pakiramdam. So we have solutions, ayan, 'di ba? Masosolusyunan mo na yung mga problema mo. Ma anong tawag dito? Mahahanap mo na din, 'di ba, yung way out sa mga challenging situations na pinagdadaanan mo. There will be success, 'di ba, sa pagharap sa hamon ng buhay. So, yun lang paalala sa inyo dito, pairalin ninyo yung self-control and patience kasi maaaring minsan ano ka, baka nagiging mabilis kang maging iritable, mabilis kang mabwisit, mainis, 'di ba? Kasi nga ano ka, may pagka-perfectionist. Sometimes we really can't expect other people to be like us, 'di ba? Kasi iba-iba tayo ng kakayanan. May mga tao na medyo slow talaga din, hindi nila ma-gets kung ano yung gusto mong sabihin. Maaari din kasi na hindi mo rin ini-express ng malinaw kung ano talaga yung gusto mo, ano yung scenario 'no, na ine-expect mo. Maybe some people 'no, na kinakausap ninyo wouldn't be able also to understand what you want kung hindi mo rin na ito hindi mo din ine-explain 'no, ng mabuti. Kaya hindi mo rin sila masisisi, 'di ba? Kung hindi ka nila ma-gets, hindi nila maintindihan kung anong ibig mong sabihin. So, sometimes we really need also to try to put our feet on other people's ano, shoes, 'di ba? Para din na mas maintindihan din natin sila. Alright? So, yun. And maybe now, forgiving and healing energy will be coming towards you. Baka magkakaroon na din ng clarity
ang isip ninyo somehow kaya maaaring magiging willing na din kayo dito to forgive those people na sa tingin ninyo nagkamali sa inyo or may nagawang hindi tama, 'no? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.